sinasabi nyo, si Mr. Ryan Hilario, inyong mister, ay may ibang kinakasama na? O Yes po. paano nyo ba nalaman na may iba siyang karelasyon? One time po, accidentally, nabuksan ko po yung account po niya. Then, dun ko po nalaman na may relasyon na po sila. Then, pinaamin ko din naman po yung asawa ko, tsaka yung babae mismo. At ang sinasabi nyo pong ang kanyang kabit ay isang police, si Deputy Chief of Police ng Pura Tarlac na si Police Captain Yes, sir. Then, nung 2022 po, nagkaroon ulit sila ng contact. Tinanong ko po siya, chinat ko siya, bakit nakikipag-usap, anong gusto nilang pag-usapan pa. Sabi niya, hindi naman daw siya nanggugulo. Pero nito pong 2022, dun ko po na yung asawa ko po, lagi may kausap na, tapos I love you po, narinig ng anak ko. May relasyon nga kayo ni Police Captain, tama ba? Kasi umamin ka daw kay kay Rochelle eh. Hindi, magkaklase lang kami nun, sir. Magkakaibigan kami nun. I have screenshots po. Hindi ko lang matanda na may nagyan akong chat, sir. What do you want to happen in all this? In all this po, I want to file a case. Gusto mong pagbayaran nila ang ginawa nila po, sa iyo sir. at sa iyong mga anak? Yes, Yun sir. yun. Papuntahin nyo lang po rito yung at tulungan po natin. Kung magpapile tayo sa Internal Affairs Service, i-assist po natin yan para makasuhan po. I-assist rin po namin kayo doon para sa admin case na isasampan nyo sa kanya. Okay po. Sige po. Salamat po at magandang hapon. Magandang hapon, maraming salamat. Ma'am Rochelle, magandang araw. Nabanggit niyo po sa interview na kumare niyo itong police. Opo. Paano po ninyo naging kumare? Bali po, dun sa panganay ko po, kinuha po namin siyang ninang kasi sabi po ng asawa ko, meron silang yung para pong agreement dun sa once yung circle of friends nila na once na nagkaroon ng anak, sila po yung kukunin na ninong at ninang. Okay. Personally po, nakaharap niyo po siya? Nung November po, yes po. Okay. Ano ho yung napag-usapan ninyo? Na-i-brought up nyo rin po ba na nalaman nyo, na-discover nyo? Opo. Aware po sila na nalaman ko. Aware po sila. Tapos kinausap ko po sila na alam nyo ba yung pinapasok nyo? Alam nyo ba kung anong consequences niyan? Ang sabi po sa akin, oo, alam namin at sabay kaming lalaban doon. Nabanggit nyo rin po, ma'am, na siya ay may anak at posible na si Sir Ryan ang tatay. Paano po ninyo na-discover? Yun po nga po nabanggit ko nga po dun sa initial interview na nabuksan ko po yung account ng asawa ko. Nung November po na yun, ay nakita ko po dun sa messages nila na sabi po ng asawa ko, sino pang nakakaalam na pregnant ka na? Anong buwan po siya nanganak, ma'am? Din po sa mga nakalap po na impormasyon, July 4 po. Last year? Yeah. That time ba, kinumpronta mo po ang yung asawa na anong ginawa niyo? Bakit gano'n na lamang? Kinonfront ko po. Ang sabi ko po ay, anong nangyari? Sabi ko po dun sa asawa ko eh. Anong nangyari? Kasi po nagpaalam po sa akin yung asawa ko actually. Maglalaon yun daw. Sabi ko, anong meron? Mag-aayos daw po ng lupa. Sabi ko, although alam ko po na may inaayos silang lupa na kailangan nilang kausapin yung tita nila na nasa La Union. Sabi ko, sige, okay lang kasi family matters nyo naman yan eh. Kumbaga po, labas ako kung anong meron dun sa property nila. Hindi kung gano'n. Kasi sabi ko, hindi naman conjugal natin yan eh. Kailangan yung ayusin. Pero nung later on, ang sabi niya po sa akin, nagpaalam siya sa akin, nakasama niya yung babae. Sabi ko, anong ginawa niyo doon? Ang sabi po niya, may inspection daw po. Siyempre po, hindi ko naman po sa kanya sinabi na, bakit kailangan mong sumama, hindi ka naman pulis? Sabi kong gano'n. At saka, ang layo na ng La Union. Hindi na yun, kumbaga, hindi nasakop. Tapos po, doon, nasabi niya na po, nung pinapaamin ko na po na, ano ginawa niyo, bakit may gano'n? Ang sabi niya po, ay, dapat po, makikipag-close na siya ng, kumbaga po, closure yung hinahanap nilang dalawa. Kaso, hindi po yun yung nangyari. Okay. Kailan ho ba sila, ma'am, naging magkarelasyon? Anong year? Hindi ko po alam, ma'am, kung 2011 or 20, po. Pero bago pa po, malayo-layo naman. Kumaga, sabihin natin, no, dekada nang lumipas. Pero bakit 2022 nanghihingi ng closure? Opo, yun po. Okay, so kumbaga, doon ba nagtaka ka? Opo, nagtaka po ako doon. Kasi sabi ko, bakit mo pa kailangan ng closure? Hindi pa ba sapat na nagkaroon ka na ng asawa ngayon, may anak ka na, tapos siya, masaya naman sa buhay niya, sabi kong ganon. Successful na siya, sabi kong ganon. Ang sabi niya po, kailangan daw po eh. Okay. Yun po ang sabi niya sa akin. Okay.
Sa loob, ma'am, ng pagsasama ho ninyo, nagkaroon ho ba kayo ng doubts na talagang minahal po kayo ng asawa niyo? Nung ano lang po, nung tinanong ko po siya ng Mother's Day po yun 2020. Nung pinapaamin ko po talaga siya. Pinapaamin ko po na, mahal mo pa ba talaga? Sabi kong ganon. Una po hindi siya sumagot. Pinipilit ko po talaga na umamin. Kalma po ako nung nakikipag-usap sa kanya eh. Sabi niya, oo. Tapos umiyak po siya, nanghingi siya sa akin ng sorry. Tapos ang sabi niya po, tinanong ko siya pala, sabi ko, nasaan ako sa loob ng 8 years? 8 years pa lang po kasi kami noon na nagsasama. Nasaan ako sa loob ng 8 taon kung mahal mo pa siya? Hindi po siya sumagot. Nung time na po, nakikipaghiwalay na ako sa kanya. Pero kayo po ay nagbunga ng anak, yung pagsasama ho ninyo. Hindi na, sa ngayon ho ba ay hindi pa rin po nakikipag-usap o kinakamusta ang mga bata? Ngayon po ma'am, after nung ma-air, nakikipag-ayos naman siya. Kaso ngayon po kasi, ayoko na po munang makipag-communicate. Kasi dun po sa initial interview, ang sabi po niya, hindi kanya yung account, baka po dummy. Hindi po, baka po pag sumagot ako dun, ganun din po ang i-ano sa akin. Lumalabas, ma'am, no, na after ma-air, nakikipag-ayos siya sa'yo, nire-reach out ka, pero this time, gusto mo muna na ayusin. Okay. Opo. Ano ho ba ang pinaka-plano mo ngayon, ma'am, sa nangyari? Ngayon ma'am, tulad po dun sa naging, po namin ni attorney, kasuhan po, yung dapat kasuhan. Kasi sabi ko, hindi naman po siguro sapat na, o kumbaga po, parang may sukli pa ako sa loob ba naman po ng ng mahabang panahon. Tapos tatanungin ko yung asawa ko kung nasaan ako. Tapos hindi po makasagot. Parang may sukli pa po ako sa ginawa nila eh. Ano rin po ang balita nyo after ma-air? Sila ho ba ay magkasama pa rin ngayon? Ma'am, balita ko po hindi na sila magkasama after nung ma-air. Parang, ang alam ko din po kasi si Captain, Lakayanga is may schooling po ngayon for, for promotion or ewan ko po, basta may schooling po siya ngayon. Tapos yung asawa ko po ay nasa bahay po nila ngayon. Okay. Kayo ho ba, ma'am, ay willing na makipag-usap po sa inyong asawa? Willing naman po, ma'am. Okay lang naman po. Wag lang po siguro ngayon. Pero okay lang naman po. Wala naman pong problema. May balak rin ho ba kayo na kasuhan ang mister ho ninyo o not this time? Meron pong plan, pero not this time. Ang party list na masasandalan. Axia yes! Number 68 sa balota! Ano yung mga nakita mong pagbabago sa asawa mo nung nakakasalamuhan niya itong pulis? Gumaganda ba yung postura niya, yung mga pananamit niya? Nung po kasi ma'am, di na uwi-uwi pa po ako kasi inaayos ko nga po. Kada uwi ko po doon, may bagong damit, ganun po, may bagong, yung, kumbaga po, yung salansa ng niya. Cabinet. Wala pa po kaming cabinet doon kasi hindi naman po talaga kami nakatira doon Basta po yung niya, lagi po doon may bago at saka branded po na damit. Sabi ko pong ganyan. Pero usually pag kayo, hindi siya bumibili ng ganon? Hindi po, kasi hindi pa po namin kaya noon Kumbaga po, makakabili kami pero hindi po every sahod. Kumbaga po, kung ang baga po ay kung kailan lang talaga kailangan na. Ganon po. Anong taon, ma'am, nagsimula na hindi na ho siya nakapagbigay ng pangangailangan ng mga bata? Simula po noong 2022, ma'am, wala na talaga. Nagpapadala siya. 2022 po kami na gano'n. 2023 po, nagpapadala siya January, February, March, April, hanggang gano'n po. Tapos, pagdating po ng April, June, wala na po yun. Ang sumunod na po nun is January 2024. Okay, hanggang ngayon wala na? Wala na po. Yung mga anak niyo ho ba, ma'am, alam yung nangyari na may kapatid po sila? At sinabi ko po, ma'am. Ano nga naging reaksyon ng mga bata? Ang sabi po nila ay hindi daw po nila yun kapatid. Okay. May pagkakataon ba na sila yung nagsiselos? Well, hindi naman po nila sa akin nababanggit yun. Pero from time to time po, sinasabi ko dun sa mga bata, pag nakikita ko po may message yung daddy nila, tawagin si daddy, bata, i-replyan nyo. Ayaw daw po nila mag-reply, ayaw nilang kausapin. Nakikita rin ho ba, ma'am, ng mga bata na pag wala ka, may nakakausap na iba? Opo, ma'am. Kumbaga po, kaya ko po siya tinuldukan kasi nakita na po ng panganay ko. Okay. Ano po yung nalaman ng bata? Ang sabi po nung panganay ko,
Mami, si daddy lagi may kausap sa phone. Tapos hindi naman ikaw, laging ang saya-saya. Sabi ng ganun. Sabi ko, sino naman? Sabi ko pong ganun. Ang sabi niya po, si Ninang daw. Sabi, Ninang ko daw po. Kasi hindi pa rin naman po niya yung nakikita personally. Tapos sabi ko, oh, okay lang yun. Sabi kong ganun. Kausap lang naman. Mami, nung minsan narinig ko sila, nag-I love you eh. Sabi niya, Anong sinagot mo? Anong tinanong mo? Dapat tinanong mo, bakit? Ang sabi, I love you as a friend daw. Okay. Sabi ko, as a sabi friend. ko, as a Okay. friend. Sabi ko, tapos, sabi ko, nung minsan, mami, si daddy lasing din. Sabi ko, gano'n. Nakaganon daw po, nakaganon. Tapos sabi ko, tapos, sabi niya, I love you, mahal ko. Sabi ko, gano'n. Di ba, mama tawag sa'yo nun? Sabi ko, baka nananaginip lang. Wag ka, lahat ng pwedeng mabangsin ng bata, nilulusot mo pa, no? Opo. Ayoko po kasi na mangyari na sabi ko po sa kanya na magalit sa kanya. Sabi ko gano'n. Hanggat maaari, sabi ko, ayoko na pati yung bata magagalit sa'yo na gano'n. Pero nung sasabihin niya po sa bata na, baby, uwi ako dyan. Antayin mo ka, gano'n. Antayin mo ako, antayin mo si daddy, uwi si daddy dyan. Yung bata po kasi nag-expect. Ayoko po na, sabi ko sa kanya, ayoko dumating sa point na pati yung bata, mangungulila, manglilimos ng oras saka ano sa'yo. Sabi ko, tama na nung ako na lang. So ngayon, mama, at ganun pa rin yung plano natin, no? Mag-file tayo ng admin case at hindi tayo papayag na hindi natin mabigyan ng hustisya yung nangyari po sa inyo, especially sa mga bata na apektado ho dito sa ginawa na ni Captain. Hello po, Sir Rafi. Maraming salamat po sa patuloy po na pagtulong po sa akin sa pag-usad po ng kaso para makasuhan ang kabit ng asawa ko. Tuloy po ang admin case at ang bawsi po laban po sa aking asawa. Maraming salamat po, Sir Rafi. Ano po ang desisyon po ninyo, ma'am? Ngayon po, ma'am, tutuloy ko po yung napag-desisyonan po natin for admin case po, laban po kay Captain. Ano po ang proseso po natin sa pag-file po ng kaso? Ang proseso po ay una po yung complainant natin magsasabit ng mga requirements. Halimbawa po yung kanyang complaint affidavit supported by mga evidences niya. Kung meron tayong mga digital prints, ganyan, at saka mga testimonies to support yung allegation niya, yun po yung mga kailangan. Kailangan po yun ay mga notarized, ganyan. Yung mga digital prints kailangan authenticated, mga cybercrime. Base po doon sa mga nailatag po niya mga dokumento po sa ating opisina, ano ho ang kakailanganin pa pong i-secure po ni Ma'am Rochelle? Opo, sa ngayon po, ang pinapakita pa lang po ng ating complainant, itong mga digital prints po, no, ng mga conversation, o yung mga screen capture from Facebook. So, ang kailangan po natin dapat dito is ma-authenticate po ng ating cybercrime to show na yung authenticity ng documents para po ma-appreciate ng mag-evaluate. Ma'am Rochelle, ano po ang nais po nating sabihin sa Tarlac Internal Affairs Service na tutulong po sa inyo para mabigyang hustisya po yung nangyari sa inyo pong pamilya? Ngayon po, sir, sana po mabigyan po ng karampatang hustisya po yung nangyari po sa ganyan. Kasi hindi naman po lingid sa ating kaalaman na yung mga ating pong uniform personnel po ay isa po yan sa tinitingala po sa ating bansa. So para hindi na rin po pamarisan po, sana po ay mabigyan po ng karampatang hustisya po. Makakaasa naman po kayo, kami sa Internal Affairs Service, provided na lahat ng dokumento ay kompleto naman, within a month po, mabibigyan namin ng desisyon kung ano man po ang makita ng aming service, Internal Affairs Service. Thank you so much po. Salamat din po. Idol Rafi, thank you so much po sa pagsama po sa akin dito sa Tarlac IAS. So ngayon po, kukumpletuhin ko po lahat ng mga requirements para po mai-pursue na po yung case laban po kay Captain Lacayama. Once na nakompleto ko po lahat ng requirements, magpa-file na po ako ng admin case. So maraming salamat po, Idol Rafi.